Nagsisimula na ang kamalasan ng Dallas kay Davis. Madali lang daw kay Butler ang trabaho kasama si Curry. Lakers napaganda pa ang pagkakataon sa sentro sa pagkawala ni Williams. Kamakailan lamang matapos ang Mavericks-Lakers trade, sa wakas ay ginawa na ni Davis ang kanyang debut para sa Mavericks laban sa Houston Rockets. Sa panalong laban ng Dallas, nagtamo si Davis ng injury. Ayon sa NBA reporter na si Mark Stein, nangangamba ang Mavericks na maaaring hindi makalaro si Davis sa loob ng hindi tiyak na panahon dahil sa isang adductor injury. Habang nagpapagaling si Davis, haharapin ng Mavericks ang Sacramento Kings. Nasa ika-8 pwesto ang Dallas sa Western Conference at may 2-game win streak, kabilang ang panalo laban sa Rockets at Boston Celtics. Ayon kay Stein, kasalukuyang tinatalakay ng Mavericks at Davis ang mga opsyon sa paggamot at tinitingnan kung maaari itong maayos nang hindi dumaan sa operasyon. Dagdag pa ni Shams Charania ng ESPN, posibleng hindi makalaro si Davis ng ilang linggo o maaaring umabot pa sa isang buwan ang kanyang pagkawala. Dahil sa kanyang injury, hindi siya makakalaro laban sa Dallas kontra Kings. Umalis siya sa ikatlong quarter ng kanyang debut game para sa Mavericks dahil sa pananakit ng ibabang bahagi ng katawan. Nakalaunan niyang tinukoy bilang paninikip sa kanyang singit at quadriceps. Ayon sa team, siya ay may left abductor strain. Nanikip ang binti ko, parang may maliit na pulikat, paliwanag ni Davis matapos ang laro na sinabing sinubukan niyang luwagan ito dahil sa dati niyang karanasan sa abdominal strain. Idinagdag niya, wala namang seryoso, ayos lang ako. Sa kabila ng madalas na injury sa kanyang career, naglaro si Davis ng maraming laro para sa Lakers noong nakaraang season. Matapos sumugal ang Mavericks sa pagkuha kay Davis kapalit ng kanilang young superstar, umaasa ang team na magiging available ang veterano upang pangunahan ang kanilang kampanya sa huling bahagi ng season. Mananatili ang Mavericks sa kanilang home court sa natitirang bahagi ng linggo. Haharapin ang Golden State Warriors at ang Miami Heat. Kung mapipilitan si Davis na lumiban pa ng mas mahabang panahon, umaasa ang Dallas na makakabalik siya matapos ang All-Star break. Sa sumunod na balita naman, ang Los Angeles Lakers ni JJ Redick ay nabigong makumpleto ang isang trade para kay Charlotte Hornets center Mark Williams matapos bumagsak si Williams sa kanyang post-trade physical noong linggo na humantong sa bagong espekulasyon tungkol sa isang kasunod na trade. Nanalo ang Lakers laban sa Indiana Pacers kahapon sa kabila ng 9 na puntos at 12 rebounds na ginawa ng bagong starting center na si Jackson Hayes. Noong linggo, ang team ni Redick at General Manager Rob Pelinka ay naiuugnay sa dalawang sentro mula sa Eastern Conference bilang posibleng trade targets, kabilang ang isang former first-round pick na malapit nang mapili sa All-Star Game sa maraming season kasama ang Pacers. Si former Laker Anthony Davis ang tanging player ng team na may double-digit na rebounds na may average ng 11.9 per game bago siya na-trade sa Dallas Mavericks. Pinangunahan din ni Davis ang Los Angeles sa blocked shots na may 2.2 per game. Si Miles Turner ay may average na 15.1 points and 1.4 blocks per game ngayong season sa gitna ng pagsisikap ng Indiana na makapasok sa playoffs sa Eastern Conference. Samantala, si Nick Claxton ay may average na 9.9 points, 7.5 rebounds and 1.3 blocks per game para sa Brooklyn Nets. Ang sino man sa kanila ay maaaring magbigay kay Redick ng kailangang lalim sa roster upang magkaroon ng malalim na playoff run kasama sina Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James na nangunguna para sa Los Angeles. Sa huling balita, ang debut ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors ay halos hindi maaaring maging mas maganda pa. Ang 6-time All-Star ay may mahalagang papel sa panalo ng Warriors laban sa Chicago Bulls matapos magtala ng 25 points, 4 assists and 2 rebounds. Habang ninakaw ni Stephen Curry ang palabas sa kanyang 34-point explosion, kitang-kita ang epekto ni Butler at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpapahayag kung gaano kadali ang laro kapag kasama ang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Matapos ang laro, ibinahagi ni Butler ang kanyang mabilis na pag-angkop sa sistema ng Warriors at kung paano lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa kanyang laro ang paglalaro kasama si Curry. Sinasabi nila na ang magkaibang personalidad ay nag-a-attract sa isa't isa sa maraming aspeto ng buhay at sa tingin ko hindi ako maaaring maging mas perpektong komplemento sa kanya at siya rin sa akin sa diwa na hindi nila siya iiwanan kailanman marahil 2 o 3 tao ang laging nakabantay sa kanya.
Kaya napakaraming espasyo para sa lahat at ako ang may pinakamadaling trabaho. Naglalaro ako ng one-on-one o may malawak na espasyo. Lahat ay nakatingin sa kanya o sinusubukang pabakantehin siya at sa parehong oras siya rin ay naghahanap ng paraan para mapasama ang iba. Napakaganda talagang makalaro ang isang tulad niya. Ang pagkakaiba sa estilo ng paglalaro ni Curry at Butler ay nagdadala ng isang kapanapanabik na dynamic. Si Curry ang pinakamapanganib na perimeter scorer sa kasaysayan ng NBA na kayang palawakin ang depensa ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang malalim na shooting at galaw ng walang bola. Samantala, si Butler ay eksperto sa mid-range, post-up game at pagkuha ng free throws. Kinilala mismo ni Curry ang malaking pagkakaiba nila sa laro. Kapag siya ay pumupunta sa free throw line o natatapos sa paint, palagi siyang nakakakuha ng atensyon. At kung desidido at organisado kami, mahirap pigilan ang lahat ng aspeto ng aming opensa. Nakakatawa lang isipin na para kaming eksaktong magkasalungat na players. Sumubok ako ng 16 na tres, siya isang beses lang. Siya ang nagdomina sa paint, ako naman sa perimeter. Kapag nagtrabaho ng maayos ang mga nasa paligid namin, maaaring maging napakasaya ng kombinasyong ito. Kitang-kita ang contrast na ito sa laro kontra Bulls. Habang pinahirapan ni Curry ang depensa ng Chicago gamit ang 8 3-pointers, namuhay naman si Butler sa free throw line, nagtala ng 11 for 13 mula sa stripe. Ang kanyang pisikalidad, kakayahang pumasok sa loob, at husay sa paggawa ng mahihirap na shots ay ginagawa siyang perpektong inside-outside complement kay Curry. Isa sa pinakamalalaking kahinaan ng Warriors ngayong season ay ang kakulangan nila sa free throw attempts at pisikalidad. Kasalukuyang nasa ika-27 pwesto ang Golden State sa free throws attempted at pinakahuli sa free throw percentage. Si Butler, na palaging kabilang sa mga pinakamahusay sa liga sa parehong kategorya, ay isang malaking solusyon sa problemang ito. Bukod sa kanyang produksyon sa laro, dinadala rin niya ang matinding kompetisyon at tapang na tila kulang sa Warriors sa mga nakaraang taon. Sa presensya ni Curry bilang isang panlabas na banta at Butler bilang pisikal at inside scorer, biglang nagmukhang mas delikado ang Warriors kaysa dati. Natapos sa isang magulong paraan ang pananatili ni Butler sa Miami Heat matapos lumala ang kanyang relasyon kay Pat Riley, kaya't napilitan siyang umalis sa trade deadline. Ngayon, nasa isang ganap na bagong kapaligiran siya. Naglalaro para sa isa sa pinakaisinaayos at matagumpay na prangkisa sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang pagdating ay agad na nagbigay sa Warriors ng pangalawang superstar sa tabi ni Curry at muling nagpasigla sa isang team na pilit lumalaban para sa playoff spot. Habang tinanggihan ni Kevin Durant ang pagbabalik sa Golden State, pinatutunayan naman ni Butler na siya ang perpektong akma para sa isang team na may matataas pa ring pangarap sa kampyonato. Ang Warriors ay umangat sa 26-26 record matapos talunin ng Bulls at sa pagpasok ni Butler, maari silang umakyat pa sa standings ng Western Conference. Susunod, makakaharap nila ang mabigat na kalaban na Milwaukee Bucks kung saan masusubukan ang depensibong tenasidad ni Butler at ang shooting brilliance ni Curry. Gaya ng sinabi ni Butler, mas madali ang laro kapag kasama si Stephen Curry at kung basehan ng kanilang unang laro, maaari rin nitong mapadali ang buhay ng buong Warriors team. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?